losses. So yan. Yun na yung relevance kasi nga, nagtatransact tayo sa foreign countries. Pero again, walang accounting issue kapag ang transaction na ginagamit natin ay yung local currency lang rin. So yun. To address the issues above, the standard to be used is, pakitandaan yung standard, baka matanong sa theory, sa quiz or exam. Ang gagamitin natin standard, makikita nyo rin yan sa book nyo, EAS 21, the effects of changes in foreign exchange rates. So yun, di ba? Siguro may nag-topic sa inyo ng research regarding foreign exchange or investment sa SEC. Kung meron, so dapat medyo mas magigets nyo tong topic kasi pag pinag-aralan nyo yung foreign exchange rates, as in every minute, every hour, nag-move siya, nagpa-fluctuate. So dahil dun sa mga movement na yon, uncontrollable yun yung mga movement na yon. So dahil dun sa movements na yon, nag-a-arise yung gain or loss. Mamaya, mag-example tayo. So sabi niya dyan, next slide, kailangan natin pag-aralan si functional versus presentation currency. So ano ba pag sinabing functional? Ano kapag presentation currency? So kailangan nyo ma-familiarize to kasi palagi itong mababanggit. Palagi itong mababanggit sa mga problems. So meron doon types ng currencies. Sabi dyan, merong functional currency. Sige, unahin natin si functional currency. Sabi niya dyan, functional currency is the currency of the primary economic environment in which the entity operates. It is the currency in which the entity's cash inflows and outflows are normally denominated into and is not necessarily the currency of country where the entity is based. In simple terms, it is medyo maingay yung ano niya, timing. So yun. Sabi dyan, sabi daw sabi sa functional currency, di ba, from the name itself, gamitin natin yung famous line na, from the name itself, sir, functional. Sabi dyan, the currency operates. So for example niyan, although sabi niya not necessarily the currency of the country where the entity is based. So sabi natin, kunyari, Philippine entity. So automatic yan, or more likely, kapag entity, pag Philippine entity, ang functional currency nila ay Philippine peso, di ba? Kasi sabi dyan, yung functional currency, yun yung ginagamit na pang-transact. Pero for example, nakipag-transact yung Philippine entity sa, let's say, sa US entity. Tapos ang regular na ginagamit nila na pang-transact, pambayad sa operation na US dollar, di kahit Philippine entity siya, pwede na yung functional currency niya ay US dollar. So again, hindi automatically, not necessarily, na yung currency for the entity. So pwede, malaki yung chance na kung saan siya nakabase, yun yung functional currency niya, yun yung ginagamit niya pang transaction. Pero again, meron pa rin chance na yung gagamitin niya ay other dun sa currency ng country where it